Ayokong pinag-aawayan yung pera. Hoy, number 1 rule namin ni Kevin yan sa friendship namin, hindi tayo mag-aaway dahil sa pera. Correct. Sana sa lahat. Yung 500 na utang mo, saan? Teka lang, parang pinanggalingan ko to. Ay, parang pinanggalingan ko to. Naman. Sige, kunyari di ko alam. Sige, kunyari. Kunyari magre-react akong bago. Kasi yung parang nagkaroon ako ng relationship na ako lahat taya. Wait! Uy, sobra naman. Akala mo naman. Hindi para pag iniwan tayo ng lalaki, talagang lugmok-lugmok ka dyan. Hindi lang ako makalugmok kasi hindi ko abot yung sahig. Pero kung abot ko yan, makalugmok ako. At saka Dr. Shay, hindi naman siya chemist. Chemister aasa. Gumagamit din siya ng Korean words na hinahalo sa language. Paano? Kamsamnida po. Kamsamnida mo. Mga ganun ba yun, yung halo? O pang-ina mo. O pagago ka. What's up mga kababayans? Ako po inyong pambansang best friend, Kevin Monteliano. At ako naman po ang inyong pambansang yoba with the shoulders. Off shoulders. Wow! Hello po. Nako, at nandito tayo sa episode 2 ng Panalo Ka with Kebab Season 2. Kalahin mo naka-episode 2 na tayo. Nang i-just ganun lang. Ganun lang naman. Oy, happy Valentine's. Happy Valentine's. To you. The best friend that I ever had. Ay, talaga. Saan tayo magde-date? 20,000 muna. Ang hirap magmahal, ang mahal. Kasi kailangan yung off-shoulder mo, naka-off lagi yan. Kaya ako nag-off shoulder para mamaya yayain mo ako Sige, yayain kita later. Ano? Matulog. So, hindi. Dahil Valentine's Day ngayon. Hindi pala ngayon. Valentine's season. Yes. Anong pinaghahandaan mo ngayon? May date ka ba? Anong feeling mo ngayon? Oh my God. Wala. Kikilig-kilig ka, wala? Wala nga. Kasi yung kadate ko, may kadate na iba. Pang Feb 15 ako. Mga date ng kabit. Simula ng taon ginawa kang kabit. Hindi, ako plano kong mag-celebrate with friends. Si Kevin ang kasama ko sa Valentine's. Ayan. Tingnan mo nga ngayon, nandito tayo. Ay, syempre. Ganun naman tayong dalawa lagi tuwing Valentine's. Hindi, sige. Kung maghahanap ka ng jowa, ano bang hinahanap mo sa isang jowa? Hindi tumatahol. Ba't yung last mo tumatahol? Yung last ko umuungol na nga. Ano yun? Bakit natin aswang? Hindi ako gusto ko sa lalaki. Oo. Syempre, alam ko sa babae. Gusto mo babae din. Wala namang masama. Inclusivity. Hoy, oo naman. Walang masama. Pero Kevin, straight ako eh. Nasa Singapore tayo. May gusto kang babae, blonde. Nakakabwisit to si Kevin. Mga kaibabayan, totoo po, may nakita kaming blonde na girl sa Singapore. Kumakain kami sa isang fast food chain doon. Sabi niya talaga, kwentuhan kami randomly. Sabi niya, ang ganda nito. Kung yan ang jojowain kong babae, yan ang kaya ko. Kung magiging shibulay ako. Sis! Doon pa lang sa fact na sinabi mo yun, okay lang, welcome sa community. Ha? Welcome. Kevin, hindi nga! Alam mo, pangasar na sa akin lagi yan. Pinipilit. Lagi pa pag nakakakita ng nail cutter sa bahay. Bab, ba't ang dami mong nail cutter dito? Ito, hindi pa pwedeng malinis lang kami sa kuko dito. Alam mo, naregalo ako to one time, nail cutter din. Tsaka nail file. Syempre, ikaw pala may kukonsintihin kita. Alam ko naman, pero hindi nga. Sige na, sabihin mo na kung anong hinahanap mo sa isang balay mo dito makilala. Sa isang lalaki, gusto ko yung hindi pa kasi ako nakakaranas ng princess treatment na sinasabi nila. Kasi paano ka gagawin princess type? Ang laki. Anong type? Ano ba? Princess treatment? Ko Shih Tzu? Akala princess type. Nalito ko. Sayang off shoulder ko kung Shih Tzu ang tingin mo sa akin. Sige, paano ba ang princess treatment kayo? Gusto ko yung ako naman yung aalagaan, yung siya yung magli-lead sa relationship. Kasi laging ako yung nagli-lead sa relationship, ako yung laging gumagastos. Totoo yan, hindi yan joke. Totoo, huli niyan jowa, binigyan niya PS5. Hindi yun joke, totoo yun. Hoy, nanonood nanay ko dito. O kaya nga, tita, PS5 ang binigay sa'yo. Nagbayad ng kondo, binigyan na. Kasi yung bakla to sa relasyon eh. Totoo, patawa. Bigay.
TikTok. Bigay. Kausap, brands. Bayad. Bigay. Ang hirap ng trabaho Totoo, ko. baliw So na gusto ko baliw naman ka eh. yung ako naman yung ano. Gagastusan. Hindi naman gagastusan. Hindi ko naman nire-require yun sa relationship. Pero alam mo yun, yung parang kahit hati man lang tayo. Kaya nga, ang daya kasi. Give and take man lang. Ganun sana. Kaso wala eh. Yan ang problema kay Yobab, na-abuse siya kasi sa sobrang generous niya. Kasi nga parang, ewan ko, siguro nag-enjoy din naman ako maging giver. Tingnan 30 mil ba? Hindi sa'yo. Hindi mo Sa naman akin? ako inaano. Hindi ako kasali. Siyempre doon lang sa mga inaano ako. Inaano ka? Yung Inaano? nilalambing. Okay. Kasi ikaw hindi mo ko nilalambing ng ganun. Di ba may after ng podcast Diyos natin na ko. to, di lambing ka sa Diyan ka muna magte-temple run lang ako. Ay, magka-temple run dito. ano ba? Ano ba naman nagka-temple Eh, run? sorry, kasi may iPad. Ano bang meron dyan sa iPad? Eto na nga. yan. Sige. Dahil nga mga episodes natin, meron tayong mga letters. Yeah. Meron tayong abayag letters. Hindi abayag Yun! yun! Lagi ABYG. Hindi! Ako ba yung gago yun? Ako ba yung Hindi gago? talaga Okay, nag-aano. sige. Sige na, ako na mag-uumpisa magbasa ng number one. Letter number one natin. From Ichi Boy Kevin Montella. Ako piso mo lang. Hindi Ano ako ba yan. ito? Sa Reddit galing. Sorry. Ichi Lost 6429. Okay. Ako ba yung gago if hiniwalayan ko GF ko because of K-pop? Yes. Ito na naman ako, nandiya-judge na naman ako. Yo, we listen and we judge. Ay, bakit mo? Sorry. We listen and we don't judge. Okay, first. Ba't may first? Ano to? Numerical? Alam ko, dapat kapag mahal mo, i-accept, no? Alam ko rin na petty pakinggan kasi sobrang nata-turn off kasi ako. We're childhood friends and we're really close. That's why hindi nakakapagtaka na nag-click kami romantically. Wow. Uy, alam mo, gusto ko din yung ganun na ano. Yung parang childhood, Oo. love life. Kaya lang kasi yung mga childhood friends ko, papangit na ngayon. Oo nga, yung childhood friends ko, mga uhugin. Alam mo yung 11? Oo, hindi ito. Ay, Hindi dati mga ganda talaga. Ako yung ako na yung pinakamukhang batugan, mukha akong ano. Tapos yung mga naglakihan, hello. Ganun pa rin. Ako pa rin yung mukha. Ako kasi nung bata ako para akong si Pia Wurtzbach. Huh? Ano nangyari ngayon? Tumanda ka? Pia Wurtzbach and family. Kasama na yung pamilya niya. Next. So, ayun. Pero just after 2 months of dating, I gave up. 2 months pa lang? Oo, ang bilis naman mag-give up. Super fan siya ng K-pop. Hinayaan ko naman. It's just really cringy. Ay, wag ka naman mag-cringy sa mga ano. K-pop yan. Meron siyang dito, number 1. Kumakanta ng fan chant randomly. Numerate pa niya. Oo. Number 2, nagmamakaawa sa parents pambili ng photo cards. For a picture. Ganun. May ganun pa siya. Number 3, may fan account and nakikipag-away doon. Number 4, gumagawa ng poem tuwing birthday ng idol niya. Sipag mo, girl. Number 5, asan na? OMG, same na kami ng hinihingahan na hangin pag may pumunta sa Bilibid. Na K-pop idol. So talagang baliw na baliw sa K-pop yung girlfriend niya before. Yes, and may number 6 pa. Namimilit siya mag-stream for YT videos and sa votings din. Told her na hindi worth it ang awards if votings lang basehan. Yun yung sabi niya. Pineperahan lang siya and hindi siya mag-gets-gets. Inassume niya na nagsiselos ako every time na sinasabihan ko siya. Akala niya cute. Kaso hindi, nagkikringe ako. Ang sakit ng word na cringe, no? Oo. Parang kapag ka narinig mo, nakaka-cringe. Nakaka-cringe ka. Parang ma-hurt ka, ma-offend ka. No? Sige. Parang iba yung nun. Gumagamit din siya ng Korean words na hinahalo sa language. Paano? Kamsamnida po. Pwede yun. Kamsamnida mo. Mga ganun ba yun? Yung halo? O pang-ina mo. O pagago ka. Ano ba? Sorry. My friends laughed at her and called her weird behind her back. Called them out na hindi ko gusto yon. Kasi syempre, girlfriend ko pa rin that time. Pero deep inside, I agree even if I hate to say that. Sobrang taas siguro ng tingin ko sa sarili ko pero hindi ko trip yung ganong lifestyle niya. Kung gusto niya makinig sa music nun. Binilan ko pa siya ng
ticket pero sobrang invested niya sa personal life ng mga yon. Gago ba ako kasi nakipag-break ako dahil doon. Inaaway ako ng mga friends niya. Kung may fan club sila for K-pop idols, magkakaroon na ako ng hate club. Ay, grabe ka naman, nang hate ka pa dyan. Update. Ay, may update. May update. Oh, sige, update. Her family thinks we've done the deed, kaya mabilis kaming nag-break kasi yun lang habol ko. My ex-girlfriend never cleared up that confusion kaya madami gulo. My family just told me na hayaan yun. Ano yung deed? Deed, siguro prenup to, na parang... Kakasal na sila? Parang ganun lang yung feels. No? Ano? Sa sex daw yun. Ay, pwede ba sabihin yun? Sa tooth daw yun. So kasi yun lang ang habol daw niya dun sa girl. Kaya, Okay, I never meant to demean her. I'm just really frustrated if tama ba na nakipag-break ako. Kasi nung nag-break na kami, feel ko na wala akong kakampi at walang nakikinig sa akin if you think this is against K-pop or I'm being incel kasi siniraan ko siya. Ang hirap na nito. She texted me last night and asked if we can talk. Yun lang muna, salamat. Huy, anong reply? Anong nireply mo? Hinang mo pa kami doon. Hoy, anong nireply mo? Hinaalam mo pang nag-text Diyos kasi. ko! Diyos ko naman. Hindi niya nireplyan. A. Hinireplyan niya ba? B. Hindi pinansin. Or C. Nag-sex lang sila. Joke lang. So, ang tanong, ako ba yung gago na nakipag-break ako sa girlfriend kong baliw na baliw sa K-pop? Again, umpisahan natin sa all feelings are valid. Yan na naman. Ay, naging tuta na naman po siya. Sa paggali at tutang yan, lagi nasa loob ng kan mo. Iluwa mo yan. Ikaw nga muna, anong ano mo? Kasi ako parang nagdadalawang isip ako eh. Ako, somehow, ikaw yung gago. Kasi in the first place, na nakilala mo siya, baliw na siya sa K-pop eh. Ay hindi, childhood friend niya, childhood friend na ano. So parang, ang hirap kasi ako, kung ano yung, kung hirap mag-comment. Kasi maka-K-pop din ako, maka-drama din. Sige ako. Kasi hindi ako ma-K-pop, hindi rin ako ma-K-drama. Ayan, yan ang kaibahan natin dalawa. Kung ako, yung magkakaroon ng boyfriend na baliw sa ganon, I don't mind. Diba? Kasi yun yung hilig niya hilig mo. Yun yung, kumbaga, diba, support. Diba, kaya ka nga nagjowa kasi para may support system ka kahit papano, hindi lang sa family, pati sa love life mo, diba? So parang, ang akin, ikaw yung gago. Kasi bakit makikipag-break? Ang petty nun. Sobrang petty nun. Kasi wala ka naman dun sa shoes niya to say that, na parang nagki-cringe ka. Kasi kung ikaw din naman yung may idol, kahit sino naman, hoy, ako ganun din ako, hindi man K-pop, pero nagkakaroon ako ng idol na celebrities na parang kinababaliwan ko kahit nung bata pa ako na, oh my gosh, nandito si Bea Alonzo sa restaurant, iisa kami ng hinihingahan. Ganun. Iba yung feeling ng maging fan. Hihingi ka pa ng pera sa parents mo para bumili ng mga merch ni Bea, kung ganun ka talaga, kung yun yung ikaka-happy mo, diba? And kung may enough income naman sila, like hindi mo pinapangutang or hindi naman para maghihirap pa kayo dahil doon. Siguro doon na lang magkakaroon ng conflict kapag hindi naman wala kayong masyadong extra. Pero kasi ang problem naman is yung preference eh. Kasi paano kung ang preference nung guy is hindi niya gusto yung mga ganun. Like personally, ayoko sa fan ng ganito, ayoko sa mga mahilig sa ganito. Di ba may ganun tayo? Ayaw natin sa nagyoyosi, ayaw natin. May mga ganun eh. So malay mo, yun yung preference niya. Kaya hindi sila nagtagal. I mean, hanggang 2 months lang naging sila, di ba? So, for me, hindi naman siya ganun kagago. Biglang bumaliktad. Hindi na kami iisa ng pananaw ng best friend ko. Nang dahil sa inyo, nag-away pa kami. Ikaw, magtitiis ka sa taong hindi mo prefer yung mga ginagawa. I will not talk about it pag magkasama kami. Ganun? Mag-stay ka? Mag-stay ako pag kung mahal ko. Baliw ka kasi. Yan ang problema sa'yo. Kaya ginagago ka na paulit-ulit. Nag-i-stay ka. Babalikan mo. Di ba? Hindi mo kasi alam yun. Sorry, not sorry. Pero napapasaya ako.
na hindi kayang ibigay ng kahit na sino yung happiness na kakukuha ko dun sa taong yun. Kasi you never let them. Tukol pa ba to sa letter o sa love life mo na? Hindi mo kasi na-open yung sarili mo sa iba. This year, mag-open tayo sa mga habibi. Ano ba? Pupunta kasi kaming Dubai. Nakapunta na. Ay, sorry, nakapunta na pala kaming Dubai. Nahuhuli tayo eh. Gusto ko kasi ng yung mga ano ko this year, habibi, gano'n. Ba't napunta tayo sa Habibi? Nasa letter center tayo. Ayun, mamili ka na lang sa mga sagot namin. Sa kanya, hindi ka masyadong gago. Sa akin, gago ka. Oo, kasi kung preference mo yan, meron kang decision or meron kang rights na makipaghiwalay or umalis sa relasyon na tingin mong hindi ka na masaya. Yes. Tama yan. Okay din naman pa. Oo nga, no? Oo nga. Pala. Kahit kami dito naguguluhan kami sa kwento nyo. K-pop lang naman kasi yan. Bakit ba namang pinag-aawat yan? Oo nga. Pero doon na lang tayo na lahat naman ng hindi, ayoko magsalita about doon. Oo, kasi ganun. For me, lahat na nakikipag-break sila yung gago. Talaga? For me. Ako nakipag-break ng last Di gago ka. Ha? Gago ko? Eh di ba nga sobra-sobra na yung nakukuha? Oo nga. Iyaan nyo na. Letter sender number 2. Oh, sige. Alam mo, mamaya babalikan ka namin kung sino ka man. Basta sa kanya, hindi ka gago. Sa akin, gago ka. So, paano mo malalaman kung anong tamang sagot? Maghanap ka ng isa pang podcast na yun. Maximum perfect. Direk, yaman na si ate. Kasi sa isang piso lang, makakalaro ka na sa Bingo Plus. Malay mo, mapanulunan mo pa ang jackpot prize sa first online live streaming bingo sa Pinas. Pag panalo sa bingo, plus sa saya! Doon ka humingi. Doon ka humingi. Walang nahano sa atin. Walang nakuha sa atin. Ano ba yan? O mamaya babalikan ka namin. Dito muna tayo kay letter number 2. Okay. From pretend_presence_646_666_1/4. Ang dami, hindi ako. Hanggang 646. Kala ko nag-order ka na ng ng size 7 brown sa stockroom ng Gamusa. Hindi, eto. Sabi niya, ako ba yung gago dahil pinalayas ko ang fiancé ko? Mapagpalayas kang tao. Oo. I currently work from home earning 100,000 pesos per month. Ako na lang fiancé niya. Gusto ko rin mag-apply. My fiancé is a doctor earning around 150,000 to 200,000. Doon ako sa pinalayas. Mas malaki. Eh, kahit ako lalayas. Ay, kasi ang loob mo magpalayas. Alam mo 100K lang mo. naman pala yung sa'yo. Yak! Yung... Nakamukhang pera. Balimbing. Okay, sabi niya, nakatira kami ngayon sa bahay ko. Sa bahay ng letter sender. Since she's saving for her residency. Nagre-residente pa lang yung girlfriend niya. I mean, fiancé niya. I never ask her to contribute sa renta, sa utilities, or groceries. Oh, so si lalaki ang nagpalayas? Si lalaki ang nagpalayas. Oh, kasi bahay niya yun. Alam mo, lumayas siya sa bahay niya. Okay. Ang weird naman nun, di ba? I want for her to feel comfortable and focus sa work niya. Ako na rin yung gumagawa ng karamihan ng household chores between the two of us kasi alam ko how demanding her job is. Ang sweet naman ni Guy. Uy, laki na edits mo, sweet kay. Ay! Ganun yung nakakalaki daw yun eh. Ay, we. Ng pagkalalaki. I know Advice maliit na bagay I know maliit na bagay na if kaya, I cook for her, prepare her bed, and not ask for anything in return. Just sex. wala sinabi. Especially daw financially, wala daw siyang ina-ask. Recently, nalaman ko na araw-araw siyang nanlilibre ng workmates. Pala libre si fiancé na girl. She knows and admits na people pleaser talaga siya. Oy, Nikki Morena. Libra. So it doesn't really bother me. Pero naisip ko lang, kung kaya niyang maging sobrang generous sa ibang tao, bakit parang sa akin laging may condition? Parang may expectation, sabi niya. One time I told her to turn off the lights kasi almost 5,000 na ang electric bill. Padabog siyang nagbigay ng 1K for electricity. Parang ganun, parang, ayan, 1K.
Bakit may ano? Meron tayong demo. Para naisip ng mga anak Okay, ng sige. mga kaibabayans Mga natin kaibabayans dyan. Her only yun lang daw ang contribution niya sa utilities ever. Sa total monthly na binabayaran niya na 40,000 to 50,000 for bills pa lang. Nagrereklamo na rin siya na mahal daw mag-grab mula sa bahay ko papunta sa work niya. Kahit by doing the math, mas makakamura pa rin siya compared kung magre-rent siya ng sarili niyang lugar kasi she still needs to commute to work. Nasa bahay lang siya pag rest days niya pero isang beses na she had a good night's sleep and wala namang trabaho that day, I asked her to wash the dishes. Ay, pinaghugas ng pinggan si fiancé. Nagalit pa siya. Ay, ano At sabi? nagkaroon kami ng grabing away. Grabe yung grabing away. Ano to? Basag ang plato, basag ang mukha, basag ang Oo, plato grabe. yan. Kasi pinaghugas ng pinggan. Ba't mo pinaghugas sa residente? Sinama pa niya yung nanay niya sa away. Holo! Lo, sumbong nanay. Lo, hindi niya kaya mag-isa. Which I've told her before. Dapat di na-involve yung family members natin pag may quarrels tayo, sabi niya. This is the nth time she did this. Maraming beses siya na pala sinabi. Ginawa. Kanina nag-away kami ulit. Bakit ka sumulat? Kanina nag-away lang Kanina pala. lang pala eh. My God, sana nag-usap muna kayo. Anyways, kanina nag-away kami ulit kasi kinukwento niya how she regularly treats her coworkers. Ayan, nagkwento na. Sinabi ko na I feel like she's so generous sa other people pero bakit pagdating sa akin parang may kondisyon na she keeps track kung ano at magkano binibigay niya sa akin. Ay, palabilang. Ay, ayaw natin yan. Nanonumbat ng bibilang. Diba? Okay. Nasabi ko sa galit ko na kung ganito na lang palagi, lumayas ka na lang. Nagalit siya eh. Lumayas ka na lang. Di ba ganyan kapag nagagalit, nakikipag-break ka bigla? Oo. Talagang kahit konting away yan. Break na tayo. Pag pumayag, sorry, joke lang. biglang ano? Gusto ko lang naman magpalambing kasi. Ganun pala yun? Oo. Okay. So sabi niya, alam kong mali na sinabihan ko siya ng ganun. Pero gusto ko lang maramdaman niya kasi gusto ko lang naman maramdaman na ma-appreciate niya ako and the things na I can do for her. Yan ganon. Gago ba ako kasi hindi ko yata naiintindihan yung stress at pagod ng trabaho niya bilang doktor? Alam ko, mali ang sinabi kong lumayas na lang siya pero at the same time, hindi ko kasi mapigilang ma-hurt kasi parang hindi niya naman nakikita yung efforts ko as her partner. I feel like hindi kami partner the way she treats me versus how she treats others. Did knowing na regular yung ganong treatment niya sa iba, tapos sa akin may kondisyon. Pop the bubble? May ganon pa siya. Bakit? Pakialam namin kung mag-pop yung bubble. May bubble na yan. Mas may ganon ka pa. Anong meaning po ng pop the bubble? Anong meaning ng pop the bubble? Kailangan namin malaman mukha kaming tanga dito. Ano ba yan? Bobo. Alam mo, magka na mag-pop the bubble, pop the bingo plus up na lang. Oo nga, mas Diba? madali yun. Pag nag-pop up sa'yo, maglaro ka, mananalo ka pa ng pera, sinasabi ko sa inyo. Napuno na ba ako? Sabi niya gano'n. Gago ba ako for feeling this way? Sobra ba akong sensitive? Ba't ang dami kong tanong? Yun ang sagot. Yun ang tanong niya. Gago ba ako kasi hindi niya... Yun. Ikaw, anong masasabi mo? Palayasin ka ng jowa mo. Ikaw, palalibre to. Ito palalibre niya sa mga barkada to. Aminin mo. Kahit sa pilitan ko, magbaba ako na ba? Ako na magbabayad. Ayaw niya. I love it naman. Pero kasi ako, kung nanlilibre man ako sa friends, ganun din ako sa love life. Oh well. Lalo na sa love So life. fair. Fair ako. Ewan ko lang ba't ganun si girl. Pwedeng mayabang lang kasi si girl eh. Pwede, pero kasi mayabang ka pala, ba't ikaw din magyabang sa jowa mo? Diba? Yun, mas ano yun. Kasi, Oo. at saka alam mo, hindi ka gago na pinalayas. Ang gago nung pinalayas mo siya, pero hindi gago yung pinanggalingan kung bakit mo siya pinalayas. Ito na ang pop the bubble. Ano meaning ng pop the bubble? To say or do something to show someone that their beliefs are incorrect. Hindi ko pa rin gets. Ay, Pop the bubble pa kasi ito eh. Mukha tuloy ka. Gamitin na lang nating sentence. Sige.
Huy, pop the bubble mamaya Ay, sure! Ikaw pa ba naman? Uy, sige, yung sinasentence. Ang sarap naman ng pop the bubble. Ano yun? Huy, yung pop the bubble, ulit-ulitin natin. Ganon ba yun? Parang ang bastos ng pop the bubble. Ang ganda ng pop the bubble aralin namin yun. Aralin namin yun. So, ikaw, tingin mo, gago ba siya na pinalayas si fiancé? Yun lang naman ang tanong niya, gago ba siya na pinalayas niya? Dahil sa stress. Dahil sa stress? Hindi. Ikaw palalayasin mo? Oo, kapag ka feeling mo sa sarili mo kasi na napapagod na rin siguro yan, nahihirapan, nauubusan na rin siguro siya, kaya kailangan niya na, malis ka na. Siguro yun na rin yung way niya to break up with her. Tingin mo? Oh well, ay, teka lang, parang pinanggalingan ko to. Ay, parang pinanggalingan ko to. Naman. Sige, kunyari, di ko alam. Sige, kunwari hindi mo alam. Magka-react ka ng bago. Oo, kunyari, magre-react akong bago. Kasi yung parang nagkaroon ako ng relationship na ako lahat taya. Wait! Ang larong Pinoy na Pinoy, nasa Bingo Plus na. Ang bagong Pinoy Drop Ball. Naka-livestream anytime, anywhere. Sa 5 pesos lang, makakalaro ka na, may new player bonus pa. Pwedeng-pwede ka manalo ng limpak-limpak na premyo. Isn't it amazing? Isn't it exciting? Isn't it? Kaya download the app or play through bingoplus.com now. Ay, sobra naman. Akala mo naman. Parang sa'yo ko ang inukwento lahat to eh. Sabi mo, mag-react ako naman. Sorry. Sige. Parang, ang dating kasi, parang, ang body count ko lagi, pang 2 tao. Aalis tayo, pang 2 tao. Kakain tayo sa labas, pang 2 tao. Imbes na, pati yung mamimili na ako ng damit para sa sarili ko, kailangan pang 2 tao kasi kasama siya. Kailangan ibili ko rin siya, pero siya, hindi siya magbibigay. Magpaparinig lang siya sa'yo na, gusto ko nito, gusto ko niyan, pero wala siyang ilalabas until parang napagod na ako, na parang bakit lagi ako na lang, parang nauubos na ako, may forever na ganito ko, hindi ko kaya. So, nagigets ko siya na kung siya na lang lagi nang siya ang taya, especially fiancé mo na, makakasama mo yan, matatali ka dyan. Oo nga pala, nakalimutan kong fiancé na sila. Matatali ka dyan for the rest of your life. Isipin mo. So, tama rin yun na na-assess mo sa sarili mo na hindi talaga pwede yung ikaw lang lagi ang gagastos. Lalo na sa gantong modern age. Hindi na lang lalaki lagi yung gagastos. Pati babae na rin dapat. Kasi quality, di ba? Kaya ng lalaki, kaya rin naman yan ng babae. Di ba? So, nasa modern age na tayo. Hindi so, dapat ikaw equal lang. na talaga lahat, no? Hindi na kasi kagaya nung dati na, ikaw yung lalaki, ikaw gumastos para dito, ikaw gumastos para sa ganyan. So, hindi na lang din ako hahangad ng princess treatment pala. Equality na pala ang gusto ko. Siguro yun nga din gusto ko, equality. No? Dapat, yun ang dapat. Hindi princess treatment. Oo, tama yun. Equality, both, talaga. Regardless of your genders, dapat pareho kayong may gumaso sa isa't isa or sa mga responsibilities nyo together. Diba? Regardless kung pareho kayong babae, pareho kayong lalaki. Lalo na, alam nila pareho na kumikita sila ng ganon. Tama. Kasi alam mo naman yun kung yung partner mo, alam mo na hindi siya ganon kalaki kumita, masarap sa loob mo na magbigay Kasi ikaw pa yung may kakayanan ngayon. Sige, ako muna bahala sa'yo. Bawi ka na lang kapag meron ka na or pag kaya mo na. Ganon. Kaso kasi siguro kaya siya napuno ng ganyan is because alam niya na nanlilibre nga ng si mga girlie barkada. sa iba. Plus, mas malaki pa yung sahod ni girl. Oo. Nag-iipon siya para sa sa yung niya. Residency. Oo. Ito pa matindi. Nagsumbong si girl. Palasumbong sa nanay. So kapag nag-aaway sila, dinadala pa yung mga, siguro past away, pati yung pamilya, di ba? So anong masasabi mo dun?
Ako yun, X yun. Hindi, kasi kayo yun nasa relasyon. Kasama mo ba yung nanay mo nakikipagjugjugan sa gabi? Hindi naman, hoy. Ano, katabi mo ba yung tatay mo habang nagkipag-anuang? Hindi. Kayo lang yung dalawang nasasarapan sa isa't isa. Siguro pwede kang maghingi ng advice sa mom mo. Pero hindi para isumbong yung partner mo. Hindi para makisali yung pamilya. Kasi isipin mo, partner mo yan. Fiancé yan. Kakampi mo yan. Correct. Kapag wala yung magulang mo, siya ang nasa tabi mo. So wag kang sumbongerang animal ka. Oh, teka. Nainis ako yung sumbongero. Alta pressure mo. Yung ano ko. Teka lang, ayusin natin yung Diba? Huwag kang sumbongera. Pangit ng ugali mo. Nakaaway na. Parang ikaw rin, sumbongera ka rin naman. Masi, ano mo? Actually, kay Kevin ako sumbongera. Alam mo ba, yung ginawa na naman ng ganun. Ako naman, syempre, konsintihin ko siya. At talagang gago yan. Gago kailangan kampihan dito. Pero kasi diba, iba kapag sa mother. Oo, iba. Alam mo, isa yan sa mga natutunan ko. Kapag ka nasa relasyon ka, wag mong sisiraan yung partner mo sa ibang tao unless gusto mo na talagang hiwalayan for good. Kasi kapag ka nagbalikan kayo, ang pangit na ng tingin ng ibang tao dun sa partner mo, hindi mo mababago. Pati sa'yo, kasi mukha kang tanga. Ba't mo binalikan yung gago? Ikaw na yung mukhang tanga. So, hanggat kaya mo namang i-hold, wag ka magsumbong or wag ka magsabi or wag mo siyang siraan sa ibang tao. Oo, yung problema nyo, ikulong nyo sa inyong dalawa. Diba? Hindi pwedeng... At ako talaga nag-advise na. ewan ko ba naman sa sa'yo kada na- away namin, Sumbong sumbong ako ka. agad. Tawag agad ako kay Kevin. Alam mo bang ginawa na naman ngayon lang. Alam mo, kahit siya mali, sabi ko sa kanya ako kakampi. Best friend ko si... Mali ka, pero tama ang ginawa mo. Guys, ganun din ako sa kanya. Oo nga, bakit kasi niya yung ginawa? Sorry. Kaya kami mag-best friend ng so much. Tama, kampihan lang ba? Ano muna ang learning sa both letters? Sa 1, wala. Sa 2, Bakit wala? nalimutan ko kasi yung 1. Actually, ako din. Ano nga yung one? 1? K-pop! K-pop, iniwala yan dahil lang sa K-pop, na baliw yung girlfriend niya. Ang learning doon, bago kayo magrelasyon dalawa, regardless kung magkaibigan na kayo before, mas kilalanin nyo pa yung hilig ng isa't isa. 'Di ba? Mas kilalanin mo yung tao, mas alamin mo. If naging magkarelasyon sila, Doon lang nabuo. about 4 years na sila, nung 2 years lang nabuo yung pagiging Yung K-pop lover. Di doon mo itigil, 2 years. wag mo na patagalin ng 4 years. At saka, again, communication na naman yung naging problem. Sabihin nyo yung mga nararamdaman nyo, huwag nyong pahulaan sa partner nyo, diba? Ikaw, mahilig ka magpahula ng partner. Kasi kala ko ako si Madam Auring. Ang tanda ng Madam Auring! Ano ka ba naman? Master Hans na. Ay, sorry. Oo Naalam na nga, edad actually, natin. lahat naman ng problema, Communication lang talaga. Pag hindi nyo naayos, at least, diba, maayos kayo mag-separate. Yes. Diba, maayos yung hiwalayan nyo. Hindi Wala nang parinigan sa Facebook. Kaya, or Twitter. Ay, wala na pala Twitter. X na pala. Na. So, yun yung, ikaw, ano natutunan mo kay letter sender number 1? Letter sender number 1. Hoy. Huwag maging K-pop fan. Kung sino man si letter sender number 1, sa mga babae dyan, iwasan si letter sender number 1. Dahil seloso sila kay Park Jun. Yes. Seloso siya sa mga K-pop fan. Yan, seloso. Naku. Ako, for me ang doon, ang immature. Ang immature na parang Ang immature makipaghiwalay ng ka lang. reason. So, wag ka na lang makipagrelasyon. Sinong gusto mong idolohin, yung idolo mo din. Parang Adik isa ka kayo. ba? At saka, hindi naman sa'yo humingi ng pera pang pa-photocard. Oo nga, sa mama naman. Oo nga pala! Sa mama niya nang hingi. Huwag kang galit! Hindi naman sa'yo. Bakit ka galit? Ang arte-arte nitong jowang to. Kala mo sa'yo nahut-hutan dun sa mga merch? Ang arte mo. Buti hindi ikaw ang ex ko. Ganun pala yun. Oo. So, ang natutunan ko sa letter sender number 1, wag magjowa ng seloso ng K-pop. Sa K-pop. Sa K-pop. Okay. Ang babaw na natutunan Babaw din ang natin. natutunan. Kay letter sender number 2. Ayan. Ano bang nangyari kay letter sender? Sorry, pregnancy brains. Hoy, hindi ka buntis. Ay, hindi pa ako buntis. Busog ka. Ay, sorry. Ba may sumisipa? Baka buhay pa yung kinain mong baka. Ba't mo kasi kinagat ng buhay? Akala mo wagyu. Ano muna, ikaw muna kay letter sender number? Pinilayas yung fiancé niya. Siguro ang natutunan ko doon, mag-ipon ka, ngayip ka.
Para hindi ka nagrereklamo sa 1,000. Ang pinaka natutunan ko talaga doon is meet halfway kayo in terms of mga bills. Kasi ibang usapan na pag pera eh. Pag may pera ng kasama, ayokong pinag-aawayan yung pera. Hoy, number 1 rule namin ni Kevin yan sa friendship namin, hindi tayo mag-aaway dahil sa pera. Correct. Sana sa lahat. Kayong 500 na utang mo, Gusto naman, 500 lang! Ang daling mag-cash in, maglaro at withdraw. Kaya sumama na. Tara na't mag-bingo. Buzz. Maraming games kaya buzz. Panalo sa bingo. Buzz. Panalo anytime, maglaro anywhere sa bingo. Buzz. Hindi na tayo mag-aaway sa binati. Sorry po. Take away. Ano ba yun? Ayun. Pera kasi. So talagang maganda dapat pag-usapan nyo to. Ako, hindi na ako ulit gagastos ng ako lang lahat sa relasyon. Uy, ang Yun ganda ang natutunan ko. Sana matutunan din ng best friend ko. Ayaw mo talagang matuto sa ganon. Wait, hindi ko natanggal yung AirPods ko. Ano yun? Ikaw, anong natutunan mo? Dapat ikaw yung may matutunan dito eh. May natutunan naman ako dito. Ano? Sa pagbabalik na. Panalo ka. Kebab. Lagyan mo pa ng commercial. Oh. Alam mo, wala, communication din. Parang kung dapat una pa lang, pinag-uusapan nyo na yung mga pahatian nyo. Especially fiancé. Fiancé nyo, ang tagal nyo na nun. Dapat nung pinasok nyo yung engagement era nyo, sinabi mo na, engaged na tayo, fiancé na tayo, lalo na pag kinasal tayo, ito na dapat yung mga natin. Kasi diba, especially yung mga nagkakaroon ng anak na kagaya ni V. Cortez tsaka ni Kong TV, nung nagkaanak sila, nagkaroon ng joint account. So, importante talaga yun. Yes, pag-uusapan nyo talaga, lalo ang pera. Ang pangit kasi pag pinag-awayan ng pera, guys. Kikitain pa naman natin yan eh. At saka dun sa mga girls naman kayong sobrang kayo lang yung hindi gagastos. Dapat gumastos din kayo sa relasyon. Hindi porket kayo yung babae, di ba? Kayo lang. Yes, sa mga girls dyan, mag-ipon din. Para hindi asa ng asa sa lalaki. Hindi para pag iniwan tayo ng lalaki, talagang lugmok-lugmok ka dyan. Hindi lang ako makalugmok kasi hindi ko abot yung sahig. Pero kung abot ko yun, makalugmok ako. At saka doktor siya hindi naman siya chemist. Chemister aasa. Oo nga, doktor ka, hindi ka naman chemist. Correct. Kaya, ang ganda ng mga kwento natin ngayong Valentine's Day. Tungkol sa pag-ibig talaga. No? At saka deep stories about Kinabahan love. ako sa deep na yan. Ako din munti ako mapa-throat. Hindi, sabi ko pa rin. Hindi ko na nga sinabi Ito talaga. Sobrang deep. Ang ganda ng usapan. Very mature. Bukod sa K-pop, hindi kasama yan. Ang babaw. Hindi ko alam, parang 13 years old data yung nagsulat. So that's it mga kebabayans for our episode 2. Nako, magkita-kita po ulit tayo sa next episode ng Panalo Ka With Kebab! Season 2. Sobrang sexy nun too. Ay, ulitin mo. Season. Season 2. Ay, sobrang nipis. Parang 24 ang bewang. Bye guys! See you again next time.